Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng babaeng doktor paglabas sa silid ni Rander. Sinalubong naman ito ni Benny, ang ina ni Rander. Dinala ng ginang ang doktora sa opisina nito sa loob ng malaking bahay. Nagpahanda rin ng maiinom si Benny sa mayordoma nang makasalubong nila ito sa pasilyo. "Doc, how's my son? Pumayag na ba siya sa medical treatment para bumalik sa normal na mga binti niya?" Tanong ni Benny nang makaupo sila ni Dr. Fernandez. Nanlulumong umiling ang doktora bilang tugon sa tanong ni Benny. "He's still refusing to get the medical treatment for his legs, Mrs. Anderson. Kung tutulungan lang niya ang kanyang sarili, may pag-asa pa sana siyang bumalik sa dati. Pero sa nakikita ko, mas gusto na lang niyang sumuko sa buhay dahil sa nangyaring aksidente." Nangilid naman ang luha ni Benny. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang maaksidente si Rander. Nakipaghiwalay kay Rander ang kasintahan nito na labis na dinamdam ng binata. Nagmaneho ito ng lasing kaya na aksidente. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tumatanggap ng kahit anong gamot si Rander para bumalik sa dati ang paralisado nitong mga binti. Kahit siya na ina ni Rander ay ayaw pakinggan ng sarili niyang anak. Gusto niya itong makalakad muli, pero mismong si Rander naman ang tumatanggi sa mga gamot na ibinibigay nila rito. "Bakit napakalupit ng tadhana sa anak ko? Iniwan na nga siya ng kanyang kasintahan na labis niyang minahal. Pati ang makalakad na maayos ay nawala rin sa kanya. Ano na lang ang magiging lakas niya para lumaban sa buhay?" "Magpasalamat na lang tayo at buhay si Rander, Mrs. Anderson. Isang himala na nakaligtas siya sa nangyaring aksidente. Kaya sana, tulungan mo kong kumbinsihin ng anak mo para gumaling na siya." Malalim na bumuntong hininga si Benny. Sakto namang kumatok sa pintuan ng mayordoma para dalhin ang inumin nilang dalawa. "Salamat, Manang Karel." Saad ni Benny nang ilagay ng matanda ang mga inumin sa mesa na nasa harapan nila. "Walang anuman po, ma'am. May kailangan pa po ba kayo?" Tanong ng matanda. "Wala na. Pakidalhan na lang ng pagkain si Rander sa silid niya. Kagabi pa siya hindi kumakain eh." "Okay po, ma'am." Nang umalis ang mayordoma, saka pa lamang ibinalik ni Benny ang paksa nila ng doktora. "Malayo ang loob sa akin ni Rander, kaya siguro nahihirapan akong kumbinsihin siya. Kung nabubuhay siguro ang papa niya, hindi siya malalayo sa akin. Bata pa lang si Rander nang pumanaw ang kanyang ama sa sakit sa puso. Kailangan kong magtrabaho para sa aming dalawa. Kung hindi ako kikilos, hindi kami mabubuhay." "Naiintindihan ko, Mrs. Anderson. Susubukan ko rin kumbinsihin si Rander para sa treatment ng mga binti niya. Makakatulong din sa kanya kung lagi siyang may kausap at hindi nag-iisa sa silid niya. Kailangan nating baguhin ang pananaw ni Rander sa kalagayan niya. Makabubuti yun sa mabilis niyang paggaling." "Salamat, Doc." Pagkatapos ng usapan ni Benny at Dr. Fernandez, nagpaalam na rin ng doktora sa ginang. Hinatid ito ng ginang sa sasakyan bago muling bumalik sa silid ni Rander. Nakasalubong naman ni Benny si Manang Karel sa pasilyo. Nagmamadali ang matanda na lumapit sa kanya. Naririnig niya rin ang boses ni Rander sa silid nito. Galit at tila may sinisigawan. "Anong nangyari, Manang Karel? Bakit sumisigaw si Rander?" Tanong niya habang nagmamadali rin patungo sa silid ng anak niya. Kasi ma'am, nahulog po si Sir Rander sa kama niya." "Nahulog? Bakit siya mahuhulog? Hindi naman malikot si Rander. Kung hindi siya nakahiga, nakaupo lang siya sa kama." Hindi naman sumagot si Manang Karel dahil nakapasok na sila sa silid ni Rander. Kitang-kita ni Benny ang kasagutan sa tanong niya sa matanda. Naroon ang isa nilang kasambahay na si Camila. Galit namang nakatingin si Rander sa babae habang nakaupo sa sahig, katabi ang mga nagkalat na pagkain. "I said stop and leave me alone. One more word and you're dead, woman." Galit na sabi ni Rander sa babae. "Ngek, hindi mo nga ako mahawakan. Paano mo ako papatayin, sir?" "Come here and I'll wreck your neck, ugly maid. Come here!" Sigaw ni Rander. Humakbang palapit si Camila kay Rander. Pero nang hahawakan na ito ni Rander, mabilis na lumayo si Camila. "Neck mo, sir. Ano ako, bali? Sino naman ang lalapit kung alam mong sasakalin ka ng lalapitan mo? It's a big no, sir. Hindi mo ako mahahawakan kung hindi ikaw mismo ang lalapit sa akin. Bahala ka riyan maggit-git sa galit. Kung gusto mo akong mahabol, tumayo ka riyan." Tumawa pa si Camila para mas lalong asarin si Rander.
Kahit sumasakit ang ulo ni Benny sa kakulitan ni Camila, hindi niya magawang magalit sa dalaga. Nakikita niya ang pagpupumilit kumilos ni Rander para lang mahawakan si Camila dahil sa galit sa mga pangaasar nito. Malamang yun din ang dahilan kaya nahulog si Rander sa kama. "That's enough, Camila." Awat ni Benny sa dalaga sa mababang tono. Mabilis naman itong tumigil sa pangaasar kay Rander at yumuko. Yun ang nagustuhan ni Benny kay Camila. Makulit lang ito, pero marunong namang makinig. Isang buwan pa lang ito bilang kasambahay nila at nakikita niyang hindi ito apektado sa kasungitan ng anak niya. Magandang sinyalis yun para masiguro niyang may titingin kay Rander habang wala siya. Karamihan sa mga kasambahay nila ay sumusuko sa kasungitan ni Rander. Kahit si Manang Karel ay hindi nakaligtas sa kasungitan nito. Tumingin si Rander sa ina. Hindi nawala ang galit sa mga mata nito. Bilang ina, masakit sa kanya na hindi niya kayang pawiin ang galit sa anak niya. Hindi niya ito magawang pakalmahin kahit nasa tabi na siya nito. Malaki ang pagkukulang niya kay Rander at pilit niyang pinupunan yun sa kabila ng pag-aasikaso niya sa kanilang mga negosyo. "Alisin mo ang babaeng yan sa harapan ko. Hindi siya nakakatulong sa kondisyon ko. Kung ayaw mong madagdagan na sakit ko, palayasin mo siya sa pamamahay na to." Utos ni Rander sa ina. "Kung tatanggapin mo ang medical treatment na gagawin ni Dr. Fernandez, susundin ko ang gusto mo, anak. Promise, papaalisin ko rito si Camila at hindi mo na siya makikita. Pero kung hindi ka magpapagamot, mananatili si Camila rito para alagaan ka at painitin ng ulo araw-araw." "Bakit ba ang kulit mo? Hindi na ako gagaling. Niloloko ka lang ng doktor na yun. Walang kwenta ang gagawin niyang medical treatment. Hindi na babalik sa dati mga binti ko." "Please, Rander. Subukan lang natin. Wala namang mawawala kung tatanggapin mo, di ba?" "Ayoko. Lumabas na kayo. Gusto ko mapag-isa." Malamig nitong tugon bago gumapang paakyat sa kama nito. Hindi na sila pinansin ni Rander nang muli itong humiga sa kama, kaya lumabas na lang sila sa silid nito. "May 2 days business trip ako ngayon. Kayo na bahala kay Rander." Saad ni Benny habang naglalakad sila sa pasilyo patungo sa ground floor ng malaking bahay. "Opo, ma'am. Makakaasa po kayo." Magalang na tugon ni Manang Karel. Bago ko makalimutan, tumigil sa paglalakad si Benny at humarap sa dalawang kasambahay habang nakatuon ang tingin nito kay Camila. "Camila, gusto ko mag-focus ka sa pag-aalaga kay Rander. Wala kang ibang gagawin maliban sa pagiging personal maid ng anak ko. Siguraduhin mo na lagi siyang may kausap at hindi niya mararamdaman ng pag-iisa. Maliwanag ba?" "Opo, ma'am." Magalang na sagot ni Camila. "Hindi po ba makakasama kay Sir Rander kung si Camila ang lagi niyang nakikita? Baka po magkaroon ng sakit sa puso si Sir dahil kay Camila. Ang pasaway pa naman ng batang ito. Lagi niyang ginagalit si Sir." Nag-aalalang sabi ni Manang Karel. "Manang naman, nakakasakit ka ng damdamin. Akala ko ba ikaw ang kakampi ko rito? Pero bakit nilaglag mo ako kay Mang Benny?" "Totoo naman ang sinasabi ko. Makita pa lang ni Sir Rander ang hibla ng buhok mo, kumukulo ng dugo niya. Paano mo siya maaalagaan kung hindi kayo magkasundo?" "Naku, Manang, si Lola na yung kasagutan sa tanong mong yan. Mapapatunayan niya na magaling ako mag-alaga kahit masungit ba ang aalagaan ko. Masungit din kasi si Lola Nay dahil sa katandaan niya. Pero inalagaan ko pa rin siya simula nang magkasakit siya hanggang sa sunduin ni San Pedro. Gusto mo po bang dalawin kanya mamayang gabi para sabihin na magaling ako mag-alaga? Ipagdadasal ko po na, aray Manang!" Sigaw ni Camila nang karutin ito ni Manang Karel sa tagiliran. "Kung ano-ano ang sinasabi mong bata ka. Panginoon ko, huwag naman po sana. Maging maayos po sana ang pagtulog ko mamaya." Napa-sign of the cross pa ang matanda para hindi mangyari ang sinasabi ni Camila. "Binibiro lang kita, Manang. Choosy kaya ang Lola Nay ko. Pinipili niyang dadalawin niya. Ako nga hindi nun dinadalaw eh." Natatawang sabi ni Camila. Pigil naman ang ngiti ni Benny sa kakulitan ni Camila. Alam niyang ulilang lubos na ang dalaga at kaibigan ni Manang Karel ang Lola Nay nito. Mabuti ang pagpapalaki ng mga ito kay Camila. Maging siya ay naaaliw sa kakulitan at pagiging masayahin nito. Sa tingin niya ay makakatulong ang ugali ni Camila para baguhin ang pananaw ni Rander tungkol sa kalagayan ng anak niya. "Camila, I'm counting on you. Help my son to recover.
Seryosong sabi ni Benny. Malawak namang umiti si Camila. Napakamasayahin talaga nito. Parang mapapawi ng ngiti nito ang kahit na anong problema ng taong kausap nito. Yes, ma'am. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para gumaling si Sir Rander. Pangako po. Thank you. Tipid na sagot ni Benny bago nagpatuloy sa paglalakad. Pag-alis ni Benny, kumuha naman ng panibagong pagkain si Camila para dalhin sa silid ni Rander. Shine bright like a diamond pa ang ngiti niya pagbukas ng pinto ng silid nito. Pero lumilipad na unan ang sumalubong sa kanya. Mabuti na lang hindi niya nabitiwan ang tray ng pagkain kahit napatingala siya nang tumama sa kanyang mukha ang unan. Who told you to get in? Get out and leave me alone! Sigaw ni Rander sa kanya. Nag-echo pa ang boses nito sa bawat sulok ng silid. Umayos ng tayo si Camila. Muli siyang ngumiti bago lumapit sa mesa sa tabi ng bintana. Inayos niya roon ang mga pagkain bago harapin ng lalaking masungit. Beast mode na naman ang sir niya. Hindi na nagbago. Kailan kaya ito magiging mabait sa kanya? Ayaw mo bang kumain o may plano ka na lamang itapon ng mga pagkain? Alin sa dalawang gagawin mo, sir? Tanong niya rito. Nahulaan agad ni Camila ang gagawin ni Rander nang damputin nito ang isang pangunan. Kaagad niyang dinampot ang tray ng pagkain at ginawang pananggalang nang ibato nito ang unan sa kanya. Tumama sa tray ang unan at nalaglag sa paanan niya. Dahan-dahan naman siyang sumilip sa likod ng tray at muling umisi kay Rander. Ang bulok mong bumato, sir. Kailangan mo na talagang kumain. Wala ka ng lakas eh. Nanlalambot na ang mga buto mo. Kailangan mo na rin siguro ng exercise. Gusto mo bang lumabas at maglakad sa garden? Tanong niya. Bilin din yun ni Dr. Fernandez para makatulong sa recovery ng binti ni Rander. Pero hindi naman ito lumalabas sa silid nito. Lagi lang itong nasa kama o kaya ay nakaupo sa wheelchair at nakatanaw sa bintana. Inaasahan ni Camila ang galit nitong ekspresyon dahil sa sinabi niya. Pero hindi niya yun nakita. Sa halip, mahinahon itong tumingin sa kanya. Tulungan mo akong umupo sa wheelchair. Utos nito. Binitiwan naman ni Camila ang hawak na tray. Lumapit siya kay Rander. Pero tumigil siya bago pa tuluyang makalapit sa binata. It's a prank! Malakas siyang tumawa sabay palakpak. Akala mo papatol ako sa mga ganyan ha? Kaya mo namang sumakay sa wheelchair kahit wala ang tulong ko. Hindi mo ako maluloko, sir. Sa pagkakataon yun, muli niyang nakita ang galit sa mga mata ni Rander. Ngumiti lang si Camila at umupo sa couch katabi ng mesa. Dinampot niya ang isang slice ng beef steak sa dala niyang pagkain at kinain yun. Hinila naman ni Rander palapit sa kanya ang wheelchair at sumakay roon. Ang sarap talaga nito. Grabe. Ang swerte mo, sir, dahil natitikman mo mga ganito kasarap na pagkain. Samantalang kami, maswerte na kapag nakatikim ng karne sa loob ng isang buwan. Nakakaingit ang buhay mo, sir. Wika niya na pasimpleng pinapatakam si Rander para maisipan nitong kumain. Pero wala yata sa bokabularyo nito ang kumain ngayon. Sa halip, ipinagpatuloy lang nito ang walang hanggang galit na ekspresyon habang nakatingin sa kanya. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko ha? 6 na buwan na akong nakakulong sa pesting silid na to. Tapos sasabihin mong swerte ako. Iniinsulto mo ba ako? Nilunok muna ni Camila ang kinakain na beefsteak bago nagsalita. May pagpipilian ka naman para hindi ka makulong sa silid mo, sir. Pwede kang lumabas gamit ang wheelchair. O kaya naman, tanggapin ang medical treatment na sinasabi ni Dr. Fernandez para bumalik sa dati ang mga binti mo. Nang sa ganun, makalabas ka na sa silid mo nang walang gamit na wheelchair. Kung gusto mo talagang gumaling, magdesisyon ka na ngayon pa lang. Isa pa, hindi kita iniinsulto. Totoo ang sinabi ko. Nakakaingit talaga ang buhay mo. Paano ka maingit sa buhay ng isang lumpo? Pinamumukha mo lang sa akin na hindi ako makalakad at wala akong silbi. Natapik naman ni Camila ang noon niya. Hay nako sir, akala ko binti mo lang ang may problema, pero may problema rin pala mga tenga mo. Hindi mo ba narinig? Hindi nga kita iniinsulto. Alam mo ba kung bakit maswerte ka sa kabila ng kalagayan mo? Kasi kahit hindi ka makalakad, may pagkain ka pa rin. Kaming mahihirap halos hindi na makalakad sa paghahanap buhay, hindi pa rin sapat ng pagkain namin. Kulang at kulang pa rin. Kaya maswerte ka kahit nakaupo lang, dahil siguradong mabubuhay ka. Ang yaman nyo kasi.
Masipag at mabait pa ang mami mo. Kung kagaya kung mahirap ang uupo at tatambay lang, siguradong mamamatay agad sa gutom. Hindi mo alam ang pakiramdam na walang silbing kagaya ko. Mas gugustuhin mo na lang mamatay kaysa mapunta sa sitwasyon ko. Pinagmasdan ni Camila si Rander. Nakatingin lang ang lalaki sa mga binti habang nakaupo sa electric wheelchair nito. Ngayon lang nakita ni Camila ang tila nagsisising ekspresyon ni Rander. Isang buwan na siyang naninilbihan sa mga Anderson at laging kasungitan at galit na ekspresyon ng pinapakita nito sa kanya sa tuwing nagkukrus ang landas nila sa bahay. Wala siyang ideya kung bakit ayaw nitong mapagamot, pero alam niya ang dahilan ng aksidente nito. Bakit ba ayaw mo magpagamot, sir? Marami naman kayong pera at kayang-kaya niyong magbayad ng doktor. Kung hindi matigas ang ulo mo, baka magaling ka na ngayon. Umangat ang tingin ni Rander sa kanya. Nakita na naman niya ang talim sa mga mata nito. Get out. Madiin itong sabi. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi ka pa kumakain, sir. Kailangan mo rin ng kausap para... I said get out. Sigaw nitong putol sa sinasabi niya at pinaandar ang wheelchair patungo sa kanya. Mabilis naman siyang sumampas sa couch at tumalon sa kabilang bahagi nun. Kahit gumagamit ka ng umaandar na wheelchair, hindi ka pa rin naabot sa akin, sir. Pangaasar niya rito. Kinuha ni Rander ang dinner knife kasama ng mga dalang utensils ni Camila. Anong gagawin mo, ha? Kinakabahang tanong ni Camila. Don't you understand that I don't want anyone inside my room? Get out, bago mo pagsisihan na nakilala mo ko. Hindi mo alam ang kaya kong gawin, babae. Huwag mo nang hintayin na ikaw mismo ang susuko at aalis sa bahay na to. Bago mangyari yun, umalis ka na ngayon din. Seryoso nitong sabi bago malakas na itinusok ang kutsilyo sa mesa. Nagulat si Camila sa ginawa ni Rander, pero agad din siyang tumawa. Gutom ka na talaga, sir. Hindi mo kasi alam na yari sa marmol ang mesa mo at hindi tatalabang kutsilyo riyan. Sige, lalabas na ako. Basta kumain ka. Saad niya bago naglakad patungo sa pintuan. Napansin ni Camila nang muling paandarin ni Rander ang wheelchair patungo sa kanya. Mabilis naman siyang tumakbo para hindi nito mabunggo. Kaagad niyang sinara ang pinto bago ito makalabas. Narinig pa niya ang paglak nito ng pinto mula sa loob. Napangisi naman si Camila at nilabas ang duplicate key sa bulsa niya. Hindi ka makakaisa sa akin, sir. Wais yata to. Pangiti-ngiti niyang sabi at marahang binuksan ng pinto gamit ang dala niyang susi. Sumilip si Camila sa loob. Nakataligod sa kanyang wheelchair ni Rander at nakaharap sa mesang kanilalagyan ng mga pagkain. Hindi siya nagsalita at tahimik lang na nagmamasid kung kakain na ba ito. Baka magbago pa ang isip ni Rander at hindi kumain kapag nakita siya. Mas mahalagang kumain ito ngayon dahil yun ang utos ni Manang Karel sa kanya. Samantala, paglabas ni Camila sa silid ni Rander, kinuha ng binata ang kanyang cellphone sa gilid ng kama. Nagtungo siya sa harap ng bintana at tinawagan ang numero ni Megan, ang ex-fiancé niya. Pero tulad ng dati ay hindi pa rin niya ito makontak. Maging ang pamilya nito ay hindi na rin siya kinakausap. Nakukulitan na yata sa paulit-ulit niyang pagtawag. 1 month na lang sana at ikakasal na sila ni Megan noon. Pero bigla itong nakipaghiwalay sa kanya. Hindi nito sinabi ang dahilan. Nalaman na lang niya na ikinasal ito sa ibang lalaki. 1 buwan matapos ang hiwalayan nilang dalawa. Nilunod niya ang sarili sa alak at humantong sa isang aksidente na naging dahilan para hindi siya makalakad ngayon. Damn it. Why, Megan? Why? I don't deserve this pain. Minahal kita ng higit pa sa pagkatao ko, pero dinurog mo lang ang puso ko. Masaya ka ba, ha? Masaya ka ba na pinaglaruan mo lang ang damdamin ko? Frustrated niyang sigaw habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamay. Mahirap itapon ang 8 taon nilang relasyon, kaya ngayon ay nasasaktan pa rin siya. Si Megan ang naging karamay niya sa lahat ng bagay. Lagi itong nasa tabi niya dahil laging abala sa trabaho ang mommy niya at wala siyang ibang nakakausap kundi si Megan lang. Wala rin siya mga kaibigan dahil mas gusto niyang nag-iisa. Pero nung dumating si Megan sa buhay niya, nasanay siya sa presensya nito. Nang makipaghiwalay ito sa kanya, parang nawala na rin ang buo niyang pagkatao. Ang daya mo, Megan. Masaya ka ngayon habang ako nagdurusa dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sana sinabi mo sa akin ang dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay.
Kung may problema sa ugali ko, babaguhin ko yun para sa'yo. Kung may pagkukulang ako, pupunan ko yun. Gagawin ko lahat para sa'yo, Megan. Ganun kita kamahal. Patuloy niya sa pagsasalita kahit parang temang niyang kinakausap ang kawalan. Gusto lang niyang bawasan ang bigat ng dibdib niya. Wala namang makikinig sa kanya, kaya mas mabuti pang sabihin yun sa hangin. Tumingin si Rander sa kanyang mga paa. Pilit niyang iginagalaw yon na lagi niyang ginagawa sa tuwing mag-isa siya. Hindi totoo na ayaw na niyang gumaling. Gustong-gusto niyang gumaling nang walang tulong mula sa iba. Ayaw na niyang isandal sa ibang tao ang sarili niya. Dahil nang ginawa niya yon, nasaktan lang siya. Sinubukan ni Rander na tumayo, pero muli lang siyang bumalik sa pagkakaupo. Hindi pa rin kaya ng mga binti niya kahit ang simpleng pagtayo lang. Damn it! Pinaghahampas niya ang kanyang mga binti. Wala naman siyang naramdaman kahit anong gawin niyang paghampas. Ito ang nangyari sa akin nang iwan mo ako, Megan. Nasira ang buhay ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Malungkot niyang sabi. Wala ring ibang sisisihin sa nangyari sa kanya kundi ang sarili niya. Nagpatalo siya sa sariling damdamin. Akala niya ibabalikan siya ni Megan kapag napahamak siya. Pero isang pagkakamali ang ginawa niya. Baliwala na siya kay Megan at hindi na ito babalik sa kanya. Natigilan si Rander nang marinig ang mahinang paghikbi. Bumalik siya sa likuran. Nakita niya si Camila sa maliit na awang ng pintuan sa silid niya. Puno ng luha ang mukha nito at pilit pinipigilan ng pag-iyak. Mabigat ang dibdib niya sa nangyari sa relasyon nila ni Megan. Pero nang makita niya ang luha ang mukha ni Camila, mas naawa siya rito. Sino ba naman ang hindi maaawa sa itsura nito ngayon? Para itong bata na pinagalitan ng mga magulang. Nakakaawa na nakakatawa ang itsura nito. I told you to leave. Why are you still here? Nakikinig ka ba sa mga sinabi ko? Hindi magandang ugaling makinig ng palihim sa sinasabi ng ibang tao. Masungit niyang sabi. Pinahid ni Camila mga luha sa muka gamit ang suot nitong puting apron. Kapag kuwan ay ngumiti ito na tila hindi galing sa pag-iyak. Hindi rin po maganda kung mag-isa kang nagsasalita, sir. Magmumukha kang baliw. Nakangisi nitong sabi. Nainis si Rander. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan ni Camila ang nararamdaman niya. Ayaw niyang nakikita itong nakangiti kaya pinaandar niya ang wheelchair patungo rito. Mabilis naman itong kinabig pa sara ang pinto. Sir, hindi na kita istorbohin. Basta kumain ka lang. Aalis lang ako rito kapag naubos na ang pagkain dinala ko. Pangako! Sigaw ni Camila mula sa labas. Napahawak si Rander sa kanyang tiyan nang kumulo yun dahil sa gutom. Ngayon lang siya nagutom dahil kadalasan ay hindi siya nakakaramdam ng gutom. Hindi niya intensyon na gutumin ang sarili. Sadyang wala siyang ganang kumain, kaya hindi siya kumakain. Bumalik si Rander sa mesa kung saan nakalatag ang mga pagkain. Bakante ng isang plato na pinaglalagyan ng beef steak. May iba pang putahe roon, kasama ang gulay at mga prutas. Kumain na lang siya para maibsan ng gutom. Pagkatapos niyang kumain ay iniwan na lang niya roon ang pinagkainan at pumasok sa banyo para maligo. Paglabas niya ng banyo, malinis na ang mesa kung saan siya kumain. Nagpatuyo lang siya ng buhok bago muling humiga sa kama. Lumipas ang mga araw. Iisang senaryo ang nangyayari sa pagitan ni Rander at Camila. Magdadala ng pagkain si Camila sa silid ni Rander at pipilitin ang binata na kumain. Hindi ito aalis hanggat hindi kumakain si Rander. Sa kagustuhan ni Rander na maging tahimik ang buhay niya, mabilis niyang tinatapos ang pagkain para umalis agad si Camila sa silid niya. Sumapit ang Sabado, ang araw ng weekly check-up ni Rander, kaya muling dumating si Dr. Fernandez sa bahay ng mga Anderson. Pumasok ito sa silid ni Rander habang nasa labas si Camila at Manang Karen. May out-of-the-country meeting naman si Benny kaya wala ito sa bahay. Kamusta ang pakiramdam mo, Rander? May kakaiba ka bang nararamdaman sa katawan, particular na sa mga binti mo? Tanong ni Dr. Fernandez. Narinig ko ang sinabi mo nung nasa ospital pa ako, Dr. Fernandez. Walang buhay na sabi ni Rander. Ano ang tinutukoy mo, Rander? Sinabi mo noon na may nasirang ugat sa mga binti ko at hindi na ito babalik sa dati kahit ano pang operasyon pang pagdaanan ko. Bakit sinabi mo kay Mami na gagaling pa ako? Pinapaasa mo lang siya sa wala. Mahinahon nang umiti si Dr. Fernandez. Totoong sinabi ko yun, pero may pagkakamali sa nangyaring eksaminasyon. May kasalanan ng ospital sa pagkakamaling yun,
kaya hayaan mong suriin kong muli ang mga binti mo. Iba ang nakikita ko sa'yo ngayon kaysa noon, at alam ko maaari ka pang bumalik sa dati. May mga ehersisyo at gamot para sa kalagayan mo. Kailangan ko lang malaman ang kondisyon ng mga binti mo para sa tamang medikasyon. Makatutulong din kung magiging positibo ang isip mo, Rander. Kalokohan. Lumabas ka na sa silid ko. Malamig na turan ni Rander. Hindi nakinig si Dr. Fernandez. Lumapit pa rin ito kay Rander para suriin ang mga binti nito. Pero malakas na tinabing ni Rander ang kamay nito. Napatras ang doktor dahil sa gulat. Nakita yun ni Camila, kaya pumasok ito sa silid ni Rander. You're not allowed to enter my room, ugly maid. Get out! Galit na taboy ni Rander sa dalaga. Hindi nakinig si Camila. Diretso itong sumampas sa kama ni Rander. What do you think you're doing, Camila? Bumaba ka sa kama ko. Dinudumihan mo higaan ko. Muling sigaw ni Rander. Pero likas na makulit si Camila. Nagtungo ito sa likuran ni Rander at mahigpit na niyakap ang binata. Pinulupot din ito ang dalawang binti sa katawan ni Rander. Sa ginawa ni Camila, napigilan nito ang pagkilos ni Rander. Dok, ako nang bahala sa mga kamay niya. Gawin mo na ang trabaho mo bago pa siya makawala sa gapos ko. Utos ni Camila sa doktora. Napakorap naman si Dr. Fernandez. Hindi rin ito inaasahan ng ginawa ni Camila. Pero sinamantala yun ng doktora para suriin ang mga binti ni Rander. Let me go, dirty ugly maid. Pinilit ni Rander na makawala sa yakap ni Camila. Pero hindi nagpatalo si Camila sa lakas ng binata kahit doble ang laki nito sa kanya. Hindi naman nagpatinig si Dr. Fernandez sa nangyayaring bardagulan ng dalawa. Patuloy lang nitong sinusuri ang mga binti ni Rander. Dok, tapos na ba? Bilisan mo naman po. Tanong ni Camila na nahihirapan sa pagpigil kay Rander. Just a few minutes, Camila. Tiisin mo muna. Sagot ng doktor. A few minutes pa? Tutuluyan na yata ako ni Sir kapag nakawala siya sa akin. Humanda ka talaga sa akin kapag nakawala ako, Camila. Wala kang karapatan na umakyat sa kama ko at yakapin ako. Sigaw ni Rander. Huwag kang assuming, sir. Hindi kita niyayakap. Ginagapos lang kita gamit ang mga kamay at paa ko para magawa ni Dr. Fernandez ang trabaho niya. Ang arte-arte mo kasi. Ikaw na nga tinutulungan, ayaw mo pa. Napaka-choosy mo naman. Kahit ano pang sabihin mo, nakayakap ka pa rin sa akin at walang sino man ang pwedeng yumakap sa akin. Bitiwan mo ko. Hindi nagpapatalong sabi ni Rander. Napansin ng binata na lumuluwag na ang yakap ni Camila. Kaya mas lalo itong nagpumiglas para makawala sa dalaga. Nagulat naman si Dr. Fernandez nang makita nito ang bahagyang paggalaw ng mga paa ni Rander. Sa kagustuhan nitong makawala kay Camila, ay hindi dito napansin ang nangyari. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi kita papakawalan, sir. Dok, hindi ka pa ba tapos? Hindi ko na kayang pigilan si sir. Sigaw ni Camila sa doktora. Tumayo si Dr. Fernandez. Inayos nito ang salamin sa mata at ngumiti kay Camila at Rander. Nakikita niyang nahihirapan na si Camila sa sitwasyon nito ngayon. Ngunit masaya ang doktora sa nakitang improvement ni Rander. Maaari mo na siyang bitiwan, Camila. Salamat sa tulong mo. Dok, baka pwedeng ako naman ang tulungan mo rito. Kapag binitiwan ko si sir, baka ihampas po ko nito sa sahig. Nakikiusap na sabi ni Camila. Don't worry, hindi yung gagawin ni Rander. Simula pa lang, kaya na niyang kumawala sa mga yakap mo. Pero hindi niya ginawa. Ayaw kasi niyang masaktan ka kapag bigla siyang kumilos. Di ba, Rander? Nalukot naman ang mukha ni Rander nang marinig ang walang katotohanan na sinabi ni Dr. Fernandez. Kahit hindi aminin ni Rander, malakas din talaga si Camila at nahihirapan siyang kumawala rito. Ang liit-liit ng katawan nito, pero parang kargador sa lakas. Kalokohan. Wala akong pakialam kahit masaktan ng babaeng to. Ang ayaw ko sa lahat, sinasamantala ang kahinaan ko. Galit pa rin sagot ni Rander. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Dr. Fernandez. Ngunit pasimple nitong sinisenyasan si Camila na agad nakuha ng dalaga. Hindi naman nagbagong pisikal mong katawan simula nung naaksidente ka, Rander. Imposibleng hindi ka makawala kay Camila sa laki ng mga muscles mo yan. Maliban na lang kung gusto mo talagang nakayakap sa'yo si Camila. Ano? Hindi ka ba kinikilabutan sa iniisip mo, doktora? Ang tanda-tanda mo na kung ano-ano pang pumapasok sa isip mo. Nahihibang ka na.
Totoo ang sinabi ko dahil yun ang nakikita ko sa'yo, Rander. Tuluyang nakuha ng doktor ang atensyon ni Rander. Nainis ito dahil sa sinabi ng matandang manggagamot. Kumuha naman ng magandang tiyempo si Camila para bitiwan ng lalaki at lumayo rito. Nakahinga siya ng maluwag nang magawa niyang makatakas kay Rander. Shit! You pay for this, Camila. Hindi mo makakalimutan ang gagawin ko sa'yo. Galit na sigaw ni Rander nang tumakbo si Camila palayo. Salamat sa tulong, Doc. Saad ni Camila. You're welcome. Sagot ng doktora. Bumaling naman dito ang galit na tingin ni Rander. Anyway, you're doing great, Rander. I'm 100% sure that your legs will be normal again. Just keep it up. Dugtong nito bago lumabas sa silid ng binata at iniwan itong nagngingit-ngit sa inis. Bago umalis si Doktora Fernandez, binigyan ito ng task si Camila na parte ng medikasyon ni Rander. Please massage his legs once a day. Makakatulong yun para magkaroon ng malay yung mga binti niya. Okay po, Doc. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Camila kahit wala siyang ideya kung paano niya yun gagawin. Maswerte lang siya kanina dahil nagawa niyang hawakan si Rander. Pero ngayon, sigurado na siyang lagi itong alerto kapag malapit siya. Buong araw nag-isip si Camila kung paano niya magagawa ang utos ni Dr. Fernandez. Hindi naman siya nabigo dahil agad siyang nakaisip ng paraan. Kinabukasan, maagang nagising si Camila para gawin ang bago niyang task. Hindi pa siya nagsusuklay nang pumunta siya sa silid ni Rander. Maingat ang ginawa niyang pagpasok sa silid nito. Nakita niya itong mahimbing na natutulog mula sa malamlam na ilaw sa tabi ng kama. Lumapit siya rito at dahan-dahan na umupo sa kama. Nakiramdam muna siya ng ilang segundo kung magigising si Rander bago niya hawakan ang binti nito at pinisil-pisil. Tulog mantika ka pala, sir. In fairness, ang bait mong tignan kapag natutulog. Huwag ka munang magigising para matapos ko ang bago kong task. Para sa'yo rin naman to eh. Saad niya habang nakatitig sa gwapo nitong mukha na nakapikit. Aminado si Camila na gwapo talaga si Rander. Natulala pa nga siya nung una itong makita. Ang totoo, crush talaga niya si Rander. Pero walang nakakaalam sa lihim niyang paghanga sa binata. Pilit na lang niyang binabaliwala ang nararamdaman dahil nakikita niya sa mga larawan kung paano nito ituring ang kasintahan na si Megan. Para itong ibang tao kapag kasama si Megan. Lagi itong nakangiti at tila naglaho ang masungit nitong pagkatao. Nakikita niya kung paano naging miserable ang buhay ni Rander. Nangako na lang siya sa sarili na gagawin ng lahat, bumalik lang ito sa dati. Kahit hindi siya babaeng mamahalin nito. Dapat tulungan mo rin ang sarili mo para gumaling ka, sir. Kung iniwan ka ng iyong minamahal, isipin mo naman ng mga taong nagmamahal pa rin sa'yo. Ang mami mo, ginagawa niya lahat para sa'yo. Minsan nga nakita ko siyang umiiyak habang nakatingin sa family picture niyo sa living room. Nahihirapan din siya. Dahil lang natitira niyang pamilya, gusto na rin siyang iwan. Mahirap ang nag-iisa sa buhay. Maswerte ka kasi nariyan pa ang mami mo. Tinutulak mo lang siya palayo kaya pakiramdam mo nag-iisa ka. Hindi mo alam na mas nahihirapan siya sa sitwasyon mo. Nagtitiis lang siya para sa'yo. Kaya sana lumaban ka at magpagaling para sa kanya. Mabuti ka nga may mami pa. Ako nga, sarili ko na lang ang meron ako. Mahina siyang natawa habang patuloy sa pagmamasahe sa binti ni Rander. Tulog pa rin ito. Wala nang lola Neko na nag-aalaga sa akin, sir. Hiwalay naman ang mga magulang ko at may kanya-kanya na silang pamilya. Ayaw naman nila sa akin kasi bunga raw ako ng isang pagkakamali. Kung alam pala nilang mali ang ginagawa nila, bakit pa nila itinuloy, di ba? Kasalanan ko pa ngayon na nagbunga ang pagkakamali nila. Kung makakapili lang sana ng mga magulang, hindi ako lalabas sa sinapupunan ng nanay ko. Sinisisi pa niya ako dahil naging anak niya ako. Eh ako ba? Tinanong niya kung nagsisisi ako na naging nanay ko siya. Siya tong maagang nagpatira sa tatay ko, tapos ako pa ang sisisihin niya. Iniwan nga lang niya ako kay tatay at nag-asawa siya ng iba. Ito namang magaling kong tatay, iniwan din ako sa mga magulang niya at nag-asawa rin ng iba. Pinasa nilang responsibilidad na dapat ay silang gumagawa. Sarap lang ang gusto nila at hindi hirap. Napakasama nilang magulang, di ba? Kaya maswerte ka talaga sa mami mo, sir. Mahal na mahal ka niya kahit nahihirapan siya sa'yo. Tumingin si Camila kay Rander. Nagulat siya nang makitang nakatingin din ito sa kanya. Holy shit! Gulat na bulalas ni Rander.
Bumalikwas ito ng bangon at hindi sinasadyang tumama ang paa nito sa kanya, kaya nahulog siya sa kama. Anong ginagawa mo rito? Bakit nasa silid kita ng ganitong kaaga? Bulyaw nito ng mahimasmasan. Tumayo naman si Camila at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Hindi niya pinansin si Rander at mabilis na tumakbo palabas sa silid nito. Nagtungo siya sa silid ni Manang Karel para gisingin ang matanda. Manang Karel! Sigaw niya habang kumakatok sa pintuan. Hindi naman nagtagal nang bumungad ang bagong gising ng matanda. Ano ba yon at nagmamadali ka, Camila? Manang, sinipa ako ni Sir Rander. Hindi na nakapagtataka yun, Camila. Ang kulit mo kasi. Baliwala nitong sabi kasunod ng paghikab. Manang, si Sir Rander yun. Sinipa niya po ako. Pag-uulit niya. Oo, narinig kita. Baka nagulat sa itsura mo. Bakit kasi hindi ka muna nagsuklay bago ka pumunta sa silid niya? Kahit sino magugulat sa buhaghag mong buhok. Para yung pugad ng ibon sa gulo tapos hindi ka pa yata naghihiso. Mabuti hindi ka nasaktan sa sipa niya. Muli nitong sabi. Hindi pa rin yata pumapasok sa kagigising nitong diwa ang mga sinasabi niya. Manang, gumising ka na. Kinuskus ni Camila ang mukha ng matanda. Hindi siya tumigil hanggat hindi ito tuluyang nagigising. Aray, Camila, huwag mo nga lamukusin ang mukha ko. Ikaw na bata ka. Ang aga-aga kung ano-anong ginagawa mo. Reklamo ng matanda. Manang, makinig ka kasi sa akin. Sinipa nga ako ni Sir Rander. Paulit-ulit ka na, Camila. Hindi pa ako ganun katanda. Malakas pa ang pandinig ko. Narinig ko ang sinabi mo. Oo na, sinipa ka niya. Huwag mo kasi masyadong inisin. Kasalanan mo rin kaya nasasaktan ka. Frustrated namang napapadyak sa inis si Camila. Malakas nga po ang pandinig mo, pero ulyanin ka na. Nakalimutan mo na po bang manhid ang mga paa ni Sir Rander? Hindi siya nakakalakad, pero nagawa niya akong sipain, Manang. Natigilan si Manang Karel. Mukhang ngayon pa lang nito naintindihan ang nangyari. Ay, Panginoon ko, kailangan itong malaman ni Ma'am Benny. Nagmamadali itong nagtungo sa silid ng ginang. Kahit alam nitong masyado pang maaga parang gisingin ng babae, ginawa na nito. Kailangan itong malaman ang nangyari kay Rander. Naghintay naman si Camila sa labas ng silid ni Rander. Hindi siya pumapasok hanggat hindi dumarating si Manang Karel at Benny. Hindi rin nagtagal nang dumating ang dalawa. Camila, is that true? Nagawang igalaw ni Rander ang mga paa niya? Nagagalak ng tanong ni Benny. Hindi rin maitago ang nangingilid nitong luha sa mga mata. Opo, ma'am. Oh my God. Pumatak ang pinipigilang luha ni Benny. Mabilis din itong inalis ang luha sa mukha at huminga ng malalim, bago pumasok sa silid ni Rander. Rander, naputo lang sasabihin ni Benny nang magsalita si Rander. Tatanggapin ko ng medical treatment sa isang kondisyon. Sabi ni Rander sa ina. Labis namang natuwa si Benny sa narinig. Sa wakas pumayag na rin si Rander sa medical treatment para bumalik sa normal ang mga binti nito. Sige anak, sabihin mo lang ang gusto mo. Gagawin ni Mami ang lahat, gumaling ka lang. Madamdaming sabi ni Benny. Bumaling naman ang tingin ni Rander kay Camila at ngumisi. Si Camila ang tutulong sa akin para gawin ang lahat ng bagay na kailangan kong gawin. Hindi siya aalis sa tabi ko hanggat hindi ako gumagaling. Susundin niya rin lahat ng gusto ko. Gulat namang itinuro ni Camila ang sarili. Ako? Bakit ako, sir? Hindi naman ako nurse. Hindi kita matutulungan pagdating sa mga medical chirva-chirva na yan, sir. Saan niya? Sige anak, si Camila ang bahala sa'yo. Tutulungan ka niya para bumalik sa normal ang mga binti mo. Sang-ayon ni Benny, kaya walang nagawa si Camila kundi sundin ang kagustuhan ng mga amo niya. Tulad ng nais ni Rander, si Camila ang umalalay dito sa lahat ng bagay na kailangan sa medikasyon ng binata. Obligado si Camila na gawin ang pagpapainom ng gamot kay Rander sa tamang oras. Nakaalalay rin siya sa ehersisyo ni Rander na kasalukuyan nilang ginagawa sa garden. Bakit kasi ayaw mong gamitin ng adult walker mo, sir? May saklay ka rin na pwede mong alalay sa paglalakad. Pero ako pa talagang gusto mong umalalay sa'yo. Ang bigat mo kaya? Ano bang kasalanan ko sa'yo't pinahihirapan mo ako ng ganito? Hindi ka ba naaawa sa akin? Namamayat na ako, oh. Malungkot at madamdaming tanong ni Camila sa binata.
Hawak niya sa baywang si Rander at nakaalalay siya sa paghakbang nito. Nakahawak naman ito sa magkabila niyang balikat para makuha ang suporta roon. Nangako ka kay Mami na tutulungan ako hanggang bumalik sa normal ang mga binti ko. 3 weeks pa lang tayo sa medical treatment, sumusuko ka na agad. Baliwala nitong sabi. 3 weeks, sir. 3 weeks. Hindi naging madali ang 3 linggo na yun dahil ako ang ginagawa mong substitute sa mga equipment mo. Isipin mo naman ng hirap ko para lang maging wheelchair mo. Kailangan kitang buhatin sa likod ko mula sa silid mo hanggang dito sa garden kapag oras ng exercise mo. Hindi ako si Wonder Woman, sir. Simple lang po akong tao na may simpleng pangarap at normal na mamamayan ng hindi ka normal. Abnormal ka. Singit ni Rander sa sinasabi niya. Hindi ako abnormal, sir. Napapagod lang. Nakanguso niyang sabi. Mabilis na naging improvement ko dahil sa paghihirap mo. Utang na loob ko sa iyo kapag gumaling ako, Camila. Ayaw mo lang aminin na gusto mo akong pahirapan. Bulong ni Camila, pero narinig naman ni Rander dahil sa maliit nilang distansya. Sinabi ko naman sa iyo noon, di ba? Ikaw mismong susuko at aalis sa bahay na to. Hindi ka kasi nakikinig. Ganon. Kung hindi kaya kita alalayan dyan. Binitiwan ni Camila si Rander at lumayo rito. Nataranta naman ito nang makabitiw sa balikat niya. Camila! Oh, shit! Inalalayan ulit ni Camila si Rander nang matutumba na ito. Niyakap niya ang binata sa baywang para hindi tuluyang mabuwal sa lupa. Mabilis naman itong humawak sa balikat ng dalaga. Don't do that again, Camila. You know that I can't stand alone without support. Don't you ever leave me in surprise. Saan ni Rander na tila nakahinga ng maluwag. Tingnan mo na, ikaw palang hindi kayang mawala ako eh. Tapos may nalalaman ka pang pahihirapan ako. Sanay ako sa hirap, sir. Kaya wag mo akong pahirapan dahil hindi yun uubra sa akin. Subukan mo kayang pagaanin ang buhay ko para maiba naman. Nagtaka si Camila nang natahimik si Rander. Sir, may problema ba? Sinubukan niyang tingnan ng mukha nito, pero natigilan siya nang yumakap ito sa kanya. Nag-aalala naman si Camila sa naging kilos nito, kaya marahan niyang hinaplos ang likuran ni Rander. Natakot ka ba kanina? Pasensya na. Alam ko naninibago ka pa sa mga binti mo. Pero tinakot agad kita. Sorry talaga. Camila. Mahina nitong tawag sa pangalan niya. Bakit? Tanong niya gamit ang normal niyang tono. Pero abnormal na rin ang tibok ng puso niya. Ngayon lang niya narinig ang masuyong pagsambit ni Rander sa pangalan niya. Gusto ko nang magpahinga. Sige, ibabalik na kita sa silid mo. Kaya mo bang humakbang o kukunin ko ang wheelchair mo? Alalayan mo na lang ako. Okay, walang problema. Halika, ayusin muna natin ang pwesto mo. Marahang lumayo si Camila kay Rander. Hinawakan niya ito sa braso bago tumalikod. Iniyakap niya sa kanyang leeg ang dalawa nitong braso. Para itong nakapigi backpack ride sa kanya, pero nakalapat ang mga paa nito sa lupa. Sa ganoong paraan, nabawasan ang bigat nito habang inaalalayan niya. Ready ka na ba? Tanong niya kay Rander. Yes. Nang marinig ang sinabi ni Rander, nagsimula na siyang humakbang. Dahan-dahan lang ang ginawa nilang paghakbang para hindi mapuwersa ang mga paa ni Rander. Kahit mahirap para sa kanilang dalawa, nakakatulong yun sa mabilis na recovery ni Rander. Nakikita rin ni Camila ang pagpupursige ni Rander para gumaling, kahit iniisip niyang pinahihirapan siya ng binata sa pag-alalay dito palagi. Mabuti na lang batak siya sa trabaho sa bukid, kaya hindi basta-basta sumusuko ang katawan niya. Malapit na tayo sa silid mo, sir. Okay ka lang ba? Bakit ang tahimik mo yata? May kuryosidad niyang tanong. Nabigla at natigilan si Camila nang ipatong ni Rander ang muka sa balikat niya habang nasa likuran niya ito. Parang nagrambulan ng kanyang puso at atay sa ginawa nito. Pagod na ako, Camila. Mahina nitong sabi. Kung napapagod ka na, gamitin natin ng wheelchair mo para... Pagod na akong hintayin siya. Muli nitong sabi. Pasimpleng humugot ng malalim na hininga si Camila bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Rander. Hindi pa rin nito nakakalimutan si Megan. Sino bang hinihintay mo, sir? Sa tingin mo, babalik pa kaya siya? Muli nitong tanong. Hindi ko alam.
Anong gagawin mo kung sakaling bumalik siya? Hindi ko rin alam. Bahagyang tumawa si Camila para mawala ang pagkaseryoso nilang dalawa. Ano ba yan? Nakakapanibagong tono nating dalawa? Bakit kasi bigla tayo naging seryoso, sir? Saad niya, pero hindi nagsalita si Rander hanggang makapasok sila sa silid nito. Inalalayan niya itong umupo sa gilid ng kama. May kailangan ka pa ba, sir? Lalabas na ako. Wala na, kaya ko ng sarili ko. Sige na, magpahinga ka na rin. Salamat. Nanibago si Camila sa kilos ni Rander. Hindi rin ito nagpapasalamat sa kanya kahit maubusan na siya ng hininga sa pagod sa mga pinapagawa nito. Patingkayad na umupo si Camila sa harapan ni Rander para makita ang mukha nito. May masakit ba sa'yo, sir? Bakit kakaiba ka ngayon? Umangat ang tingin ni Rander sa kanya. Pero hindi ito nagsalita at nakatitig lang sa mukha niya. Kunot noon naman siyang naghihintay kung may sasabihin ito sa kanya. Lalo naman siyang nagtaka nang humugot ito ng malalim na buntong hininga sabay iwas ng tingin. Ayos lang ako. Napagod lang siguro. Lumabas ka na, Camila. Gusto ko na magpahinga. Okay, sir. Tumawag ka lang sa intercom kapag may kailangan ka. Konektado naman yan sa kusina sa maid's quarter. Kaya malalaman ko agad kapag tumawag ka. Tumayo si Camila at nagtungo sa pintuan. Lalabas na sana siya nang muling magsalita si Rander. Camila, kung ikaw si Megan, iiwan mo rin ba ako nang walang paalam? Pumihit pabalik si Camila para tingnan si Rander. Nakatingin din ito sa kanya. Ha? Bakit mo naitanong yan, sir? Umiling ito at umiwas ng tingin. Wala, kalimutan mo nang sinabi ko. Umalis ka na. Taboy nito sa kanya. Nalito naman siya sa kinikilos ni Rander. Pero binaliwala na lang niya at lumabas na sa silid nito. Pagdating sa kusina, sinalubong ni Manang Karel si Camila. Camila, pakidala naman ito sa opisina ni Mang Benny. Pinapatawag ka rin niya, gusto ka raw niyang makausap. Utos nito bago ibigay ang isang tasa ng tsaa. Sige po, Manang Karel. Kinuha ni Camila ang tsaa at nagtungo sa opisina ni Benny. Isang katok lang sa pinto ang ginawa niya at pinapasok na agad siya nito. Nakita niyang abala sa harap ng laptop ang ginang. Ma'am, pinapadala po sa akin ni Manang Karel ang tsaa mo. Sige, pakilagay na lang dito. Turo ni Benny sa mesang nasa harapan nito. Ibinaba ni Camila ang tsaa sa mesa. Ma'am, gusto mo raw po ako makausap? Oh, yes, Camila. Please take a seat. May tinatapos lang ako. Sige po, ma'am. Marahang umupo si Camila sa upuan sa harap ng mesa ni Benny. Hindi niya alam, pero hindi siya mapakali. Hindi siya komportable na nakaupo sa upuang yun at kaharap ang mommy ni Rander. Parang umatras ang fighting spirit niya sa pagkakataong yun. Hindi naman siya ganoon. Maliban na lang kung may mangyayaring hindi magugustuhan o hindi pabor sa kanya. Thank you for waiting, Camila. Muling saan ni Benny bago itupi ang laptop nito. Anyway, gusto kitang pasalamatan sa mga ginagawa mo para kay Rander. Hindi ako nagkamali nang piliin kita para umalalay sa kanya. Malaki na pinagbago niya at natutuwa ako ron. Thank you, Camila. Seryoso nitong sabi. Napipilitan namang ngumiti si Camila. Gusto niya gumaan ang kanyang pakiramdam kahit bumibigat yon dahil sa seryosong itsura ng mami ni Rander. Walang anuman po, ma'am. Trabaho ko po yun. Dinagdagan niyo rin naman po ang sahod ko dahil parang caregiver na rin ako ni sir. Humalakubkip si Benny at walang korap na nakatingin sa kanya. Yes, it's your job. And you know the difference between job and personal, right? Yes po, madam. Good. You know what? I really like your personality, Camila. Mabuti kang babae, kaya sana huwag mong personalin ang pagiging malapit niyo ni Rander. Nasa tabi ka lang niya para tulungan siyang gumaling. Kapag bumalik na siya sa dati, babalik na rin ang dati niyang buhay. Buhay na malayo sa buhay mo. Naiintindihan mo ba ako, Camila? Parang piniga ang puso ni Camila sa katotohanan yun. Muntik na niyang makalimutan na magkaibang mundo ang ginagalawan nila ni Rander. Oo, at hindi pa siya humahantong sa iniiwasang mangyari ni Mrs. Anderson. Pero naging panatag siya sa samahan nila ni Rander. Hindi niya naiisip na malayong agwat nila sa isa't isa, kaya kailangan niyang tumayo sa nararapat niyang kaligyan. Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Sagot niya.
Kinagabihan, hindi makatulog si Camila dahil sa naging usapan nila ni Mrs. Anderson. Nauunawaan naman niya ang sinabi nito, pero hindi pa rin niya maiwasang malungkot. Ang simpleng paghanga niya kay Rander ay nauwi sa malalim na pagmamahal habang kasama niya ito. Nalulungkot siya sa katotohanang hindi sila nababagay sa isa't isa ng binata. Kinabukasan, maagang nagtungo si Camila sa silid ni Rander tulad ng lagi niyang ginagawa. Ngunit nagtaka siya nang wala roon si Rander at ang wheelchair nito. Nagtungo si Camila sa garden para hanapin si Rander, pero wala rin ito roon. Nilibot niya ang tingin sa paligid para hanapin ito, pero wheelchair nito ang natanaw niya sa gilid ng swimming pool. Malakas na kumubog ang dibdib ni Camila. Parang may bikig ang lalamunan niya habang unti-unting lumalapit sa swimming pool. Hindi niya maitago ang kaba dahil sa isang alaala noong bata pa siya. Ngunit ang alaalang yun ay natakpan ng labis na pag-aalala na makita niyang nasa swimming pool si Rander. "Oh my God! Sir!" Kinakabahang sigaw niya at tumakbo palapit dito. Walang sabi-sabing tumalon si Camila sa swimming pool. Lumangoy siya para makalapit kay Rander, pero nanikip na ang dibdib niya bago pa siya makarating sa direksyon nito. Nakita niyang pagtataka sa itsura ni Rander. Ngunit nang ma-realize nitong nahihirapan siyang lumangoy, kinampay nito ang mga kamay para makalapit sa kanya. Doon lang nalaman ni Camila na hindi hadlang ang kondisyon ni Rander para makalangoy. Pero huli na nang malaman niya yon. Sunod-sunod na bumalik sa kanyang alaala ang senaryo kung paano siya nalunod sa ilog at sinagip ng kanyang lolo, dahilan ng pagkasawi nito. Tulong! Sigaw niya sa isip. Pakiramdam niya ay may humihila sa kanya pailalim sa tubig, kaya hindi siya makalutang kahit anong langoy ang gawin niya. Nangihinang umiti si Camila nang makita ang imahe ng kanyang lolo at lolanay. Nakangiti ang mga ito sa kanya. Pilit niyang inaabot ang mga ito kahit patuloy ang paglubog niya sa tubig. Pumikit ang kanyang mga mata kasabay ng paghawak ng isang kamay sa kamay niya. Nang umagang yon ay naisipan ni Rander na maligo sa pool. Hindi na niya hinintay ang pagdating ni Camila sa silid niya. Pumunta na siya mag-isa sa swimming pool gamit ang wheelchair niya. Isa siyang professional swimmer bago mangyari ang aksidente. Isa sa pagsasanay niya ay lumangoy gamit lamang ang mga kamay. Hindi siya nahirapang gawin yun. Lumubog siya sa tubig at nanatili roon para ipayapa ang kanyang sarili. Gusto niyang pag-isipang mabuti ang desisyon na gagawin niya. Kung palalayain na ba niya ang sarili sa pagmamahal kay Megan o mananatili siyang kakapit sa pagmamahal na yun. Nahihirapan siya ngayon lalo pat nasasanay na siya sa presensya ni Camila sa tabi niya. Oo at umaasa pa rin siyang babalik si Megan, pero hindi na ito lagi sumasagi sa isip niya dahil kay Camila. Napapasaya siya ni Camila sa simple nilang asaran at madalas nitong pagrereklamo ng pabalang at pabiro. Naabala ang katahimikan ni Rander sa ilalim ng tubig nang marinig niya ang bultong bumagsak doon. Nagulat siya nang makita si Camila, pero nag-alala naman siya nang makitang nahihirapan ito. Lumangoy siya palapit dito nang makita niya unti-unti itong nawawala ng malay. Nagawa niyang hawakan ang kamay ni Camila, pero nahirapan siyang umangat sa tubig dahil isang kamay lang ang gamit niya sa paglangoy. "Please give me strength. I need to save her." Nakikiusap niyang hiling sa isip. Pinipilit niyang ikilos ang kanyang mga binti. Hindi pa yun lubusang bumabalik sa dating lakas, pero pinilit pa rin niya para iligtas si Camila. "You need to be strong, Rander." Muli niyang utos sa isip. Dahil sa laki ng kagustuhan niyang mailigtas si Camila, nagawa niyang ipadyak ng malakas ang mga binti niya at makaangat sa tubig. "Camila, wake up!" Tinapik niya ang pisngi ni Camila. Nang hindi magising si Camila, pinilit niya itong buhatin para ilagay sa gilid ng swimming pool. Umahon din siya para bigyan ng CPR ang dalaga. "Camila, please wake up!" Saad niya habang patuloy itong binibigyan ng hangin. "Sir Rander, anong nangyari kay Camila?" Nag-aalalang boses ni Manang Karel ang narinig ni Rander. Pero hindi nag-abalang lumingon o sumagot si Rander. Nakafocus lang ang atensyon nito kay Camila. "Camila, ano ba? Idilat mo mga mata mo." Muli niyang sabi bago muli itong bigyan ng hangin. Sa pagkakataong yun, bumalik ang malay tao ni Camila. Umubo ito kasabay ng tubig na lumabas sa bibig nito. "God, you scared me, Camila." Niyakap ni Rander si Camila habang hinahaplos ang likuran ng dalaga.
Panginoon ko, Camila, ano bang naisipan mo't naligo ka sa swimming pool? Hindi ka pa nakaka-recover sa nangyari sa'yo noon. Bakit nangahas kang maligo? Tingnan mo ang nangyari sa'yong bata ka. Hindi ka nang mapahamak. Naiiyak na sermon ni Manang Karel. Naramdaman ni Rander ang panginginig ng katawan ni Camila. Manang, pakikuha ng towel. Tawagan mo rin si Dr. Fernandez. Magmadali ka. Bubuhatin na sana ni Rander si Camila, pero pinigilan ito ni Manang Karel. Wag sir, baka makasama sa'yo. Ipabubuhat ko na lamang si Camila sa gwardya. Sumunod si Rander sa sinabi ni Manang Karel. Hindi niya rin kakayanin na dalhin si Camila sa silid nito. Baka ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya, bumagsak na siya. Maswerte siya dahil nagkaroon ng lakas sa mga binti niya para sagipin ang dalaga sa tubig. Pero ngayon ay ramdam niya ang panginginig niyon. Hinayaan na lang niyang buhati ng gwardya si Camila. Nakaramdam siya ng pagsisisi habang sinusundan ng tanaw ang gwardya habang buhat nito si Camila. Siya sanang nasa katayuan ng gwardya kung hindi lang mahina ang mga binti niya. Sana matagal na niyang tinanggap ang medical treatment para hindi napahamak si Camila. Wala talaga akong silbi. Paninisi niya sa sarili. Sir, ihahatid na po kita sa silid mo. Saad ng isang kasambahay sa kanya. No, hindi ko kailangan ng tulong mo. Masungit niyang sabi. Si Camila lang ang maaaring lumapit at tumulong sa kanya. Tumayo si Rander at pinakaramdaman ang mga binti niya. Hindi na yun nanginginig ngayon, pero hindi pa rin sapat ang lakas niyon para makalakad siya ng malayo. Kinuha niya ang wheelchair at yun ang ginamit niya pabalik sa silid niya. Nag-alala si Rander kay Camila nang malaman na nagkasakit ito. Pinagbawalan naman siyang bumisita ni Dr. Fernandez sa dalaga dahil baka makasama raw sa kalagayan niya. Wala siyang ginagawa sa kanyang silid kundi isipin kung magaling na ba si Camila. Manang Karel, kumusta ang kalagayan ni Camila? Magaling na ba siya? Tanong ni Rander sa matanda nang ito ang nagdala ng kanyang pagkain at gamot. Bahagyang ngumiti si Manang Karel. Malaki na talaga ang pinagbago mo, Sir Rander. Nakakapanibago. Pero masaya ako na nagpapakita ka na ng emosyon ngayon. Huwag ka mag-alala. Maayos na ang kalagayan ni Camila. Ang sabi ni Dr. Fernandez, pahinga lang ang kailangan niya. Baka bukas o sa makalawa, magaling na siya. Alam mo ba ang nangyari sa kanya, Manang? Marunong naman siyang lumangoy pero bigla siyang nawala ng konsentrasyon. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot. Saad ni Rander habang binabalikan niya sa kanyang isip ang nangyari kay Camila sa swimming pool. Sa probinsya kung saan lumaki si Camila, may ilog na masarap paliguan. Malamig at malinis ang tubig sa ilog na yun, kaya karaniwan na naliligo ro ng mga bata. Pero bigla na lang lumaki ang tubig sa ilog, at isa si Camila sa mga batang nadala ng malakas na agos. Maswerteng nailigtas si Camila ng lolo niya, pero yun din ang dahilan sa pagkasawi ng matanda. Simula noon hindi na lumalapit si Camila sa ilog, dagat at maging sa swimming pool. Nagkaroon siya ng phobia. Natatakot siya na baka mangyari na naman ang nangyari noon. Bakit tumalon siya sa swimming pool kung may phobia pala siya? Nag-alala raw si Camila nang makita ka niya sa swimming pool. Akala niya nalulunod ka. Hindi niya kasi alam na professional swimmer ka. O siya, kumain ka na at uminom ng gamot. Ako munang magdadala ng pagkain mo habang nagpapahinga si Camila. Babalik na lang ako mamaya para kunin ang mga pinagkainan mo. Napahugot ng malalim na hininga si Rander nang maiwan siyang mag-isa sa silid niya. Dahil sa akin kaya napahamak si Camila. Sana hindi na lang ako mag-isang umalis para pumunta sa swimming pool. Sana hinintay ko muna siya. Sana ngayon hindi siya nagkasakit at lagi ko siyang nakikita. Ay, dapat gumaling na ako para hindi napapahamak ang mga tao sa paligid ko. Buo ang loob niyang sabi. Habang nagpapagaling si Camila, nanatili naman si Rander sa silid niya at ginagawa ang mga exercise para sa binti niya. Hindi siya lumalabas ng silid nang hindi si Camila ang kasama niya. Paglipas ng 2 araw, muling narinig ni Rander ang boses ni Camila. Para siyang biglang nabuhayan. Good morning, sir. Oras na ng pagkain at pag-inom mo ng gamot. Sigaw ni Camila na narinig ni Rander sa loob ng banyo. Mabilis niyang pinatay ang shower. Kinuha niya ang puting tuwalya na nakasabit sa towel rack at pinulupot yun sa ibabang bahagi ng katawan niya. Lumabas si Rander sa banyo gamit ng adult walker. Camila!
Saad niya na may excitement sa boses. Hindi niya inaasahan na mamimiss niya ang dalaga sa 2 araw nitong hindi nagpakita sa kanya. Sir, my God, my eyes! Tinakpan nito ng kamay ang mga mata, pero nakasilip naman ito sa pagitan ng mga daliri. Ngumiti si Rander. 2 araw rin niyang hindi narinig ang makwela nitong boses. Walang pasabi niyang niyakap si Camila nang makalapit siya rito. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong niya habang yakap ito. Maayos na ako, sir. Pero pakiramdam ko muli akong lalagdatin dahil nakayakap ka sa akin. Yung pagiging hot mo lilipat yata sa akin. Pero hindi sa apil, kundi sa lagnat. Lalagnatin yata ulit ako, sir. Magbihis ka kaya muna bago kayo mapos dyan. Nakangiting binitiwan ni Rander si Camila. Namimilog naman ang mga mata ni Camila habang nakatingin sa kanya. May problema ba? Tanong ni Rander. Nakangiti ka, sir? Tila wala sa sariling tanong nito. Mas lumawak ang ngiti ni Rander. Dumukwang siya palapit kay Camila para gawaran ito ng halik sa pisi. Salamat at magaling ka na, Camila. Magbibihis lang ako. Sabay tayong kumain. Nakangiti niyang sabi. Nasa loob na ng walk-in closet si Rander nang marinig niya ang boses ni Camila. Oh my God! Kinis ako ni sir! Tili nito. Natawa na lang si Rander habang nagbibihis. Paglabas niya sa walk-in closet, nakita niya si Camila sa bungad ng pinto. Napansin niya rin ang mami niya roon. Mom! Tawag pansin niya sa ina. Ngumiti naman ito nang makita siya. Nagtataka si Rander kung bakit hindi ito pumapasok sa silid niya. Rander, I have a surprise for you. Nagagalak nitong sabi sa kanya. Kunot noon namang lumapit si Rander sa mga ito. Tumigil siya sa tabi ni Camila. Pasimple niyang hinawakan ng kamay nito nang hindi nakikita ng mami niya. Naramdaman niya ang bahagyang pagkagulat ni Camila. Pero wala nang mas gugulat pa sa naramdaman niya nang makita kung sino ang nakatayo sa likuran ng mami niya. Megan? Gulat niyang sabi. Kunot na kunot ang noo niya. Rander, can we talk? Mayumi nitong sabi sa kanya. Humigpit ang hawak ni Rander sa kamay ni Camila nang marinig ang boses ni Megan. Ang boses na kinabaliwan niya noon. Camila, will you please leave? Kailangan nila ng privacy. Utos ni Benny kay Camila. Yes, ma'am. Binawi ni Camila ang kamay sa pagkakahawak ni Rander. Nakatungo itong umalis. Sinundan ni Rander ng tingin na papalayong bulto ni Camila. Gusto niya itong manatili sa tabi niya, pero kailangan niyang harapin ng babaeng nasa harapan niya ngayon. Of course, we can talk, Megan. We need to talk about everything that happened in the past. Nang sa ganoon, maging malaya na tayong dalawa sa kung anumang meron tayo noon. Nakangiti niyang sabi. Halatang nagulat si Megan sa sinabi niya. Maging ang mami ni Rander ay hindi inaasahan ang porman niyang kilos sa harap ng kanyang ex-fiancé. Mabuti at nagpakita na rin sa kanya si Megan dahil buo na ang kanyang desisyon na palayain ng sarili sa pagmamahal niya rito. Gusto na niyang ituon ang kanyang pagmamahal kay Camila, ang babaeng bago niyang mahal at gustong makasama habang buhay. Ang babaeng dahilan kaya nais niyang magpatuloy mabuhay at muling makalakad. Sa maiksing panahon ay natutunan na niya itong mahalin. Simula nang dumating si Megan sa bahay ng mga Anderson, nanatili na roon ang babae. Lagi itong nasa tabi ni Rander at ito ang gumagawa ng mga dating ginagawa ni Camila. Maliban sa pagiging human equipment o taga-alalay ng binata. Mukhang nagkasundo na talaga sila. Hindi na niya naalala ang mga paghihirap ko sa pag-alalay sa kanya. Baliwala na ako ngayon dahil dumating na yung taong mahal niya. Maktol ni Camila habang pasimple niyang sinisilip sa garden si Rander at Megan. Nagtatawanan pa ang dalawa na akala mo'y hindi naghiwalay ang mga ito na halos ikatapos ng buhay ng binata. Nawala ang atensyon ni Camila sa masayang pag-uusap ni Rander at Megan nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya yon at tiningnan ang natanggap na mensahe. Malungkot siyang ngumiti nang muling ibalik ang tingin kay Rander at Megan. Mukhang babaunin ko na lang ang pagmamahal ko sa iyo, Sir Rander. Saad niya bago muling tumingin sa natanggap na mensahe. Isa yung mensahe mula sa dati niyang professor na ngayon ay chief engineer sa isang cruise ship. Pinapaalala nito ang nalalapit niyang pagsakay ng barko bilang assistant engineer. Nakapagtapos si Camila ng BS Marine Engineering sa isang pribadong kolehiyo sa kanyang probinsya. Mahirap ang buhay nila,
pero biniyayaan naman siya ng talino at nagamit niya yun para makakuha ng scholarship sa universidad. Kompleto na ang lahat ng kailangan niya sa pagsakay ng barko. Pati training niya ay nabuo na rin niya bago pa siya pumasok ng kasambahay kina Rander. Tanging hinihintay na lang niya ay ang pagdaong ng cruise ship sa Pilipinas na nangyayari lamang tuwing 3 taon. Temporary lang ang pagiging kasambahay niya sa mga Anderson. Ginawa niya lang yon para maibsan ng lungkot sa pagpanaw ng lola na niya at para na rin makasama si Manang Karel na itinuring niyang ikalawang lola. Napakabilis ng panahon at ngayon ay kailangan na niyang umalis, baon ng nabuo niyang pagmamahal sa masungit niyang amo. Paalam, Rander. Masaya ako na nasa mabuti kang kalagayan bago ako umalis. Mahal kita kahit ibang nagpapasaya sa'yo. Hangad ko ang kaligayahan mo. Mahina niyang sabi bago tumalikod sa direksyon ng dalawa. Samantala, tumingin si Rander sa direksyon ni Camila. Naglalakad na ito palayo. Alam niyang kanina pa itong nakatayo roon at nakatingin sa kanila ni Megan. Ewan ba niya? Pero pakiramdam niya ay gusto niya itong habulin. Wala naman siyang naiisip na pupuntahan ito, maliban sa kanilang bahay, kaya binaliwala na lang niyang kakaibang nararamdaman. Masaya talaga ako na nagkaayos na tayo, Rander. Kung sana noon ko pa sinabi yung totoo sa'yo, baka hindi nangyari sa'yo ang aksidenteng yun. I'm sorry again. Saad ni Megan. Lagi nitong isinisingit sa usapan nila ang paghingi ng sorry. Kung sinabi mo sa akin noon na kapatid at best friend lang ang turing mo sa akin, baka hindi lang aksidente ang nangyari sa akin. Baka tuluyan akong binawian ng buhay dahil sa pagkabigo. Sa tagal nating magkarelasyon, hindi ko alam na pagmamahal bilang kaibigan lang pala ako para sa'yo. Pero okay lang, tanggap ko na naman eh. Masaya na rin ako na masaya ka sa taong pinalit mo sa akin. Naiiling na sabi ni Rander habang may tipid ng ngiti sa labi. Maluwag na ang dibdib ni Rander dahil sa nangyaring pag-uusap nila ni Megan. Totoong kinasal si Megan sa lalaking tunay nitong mahal. Naninirahan ng dalawa sa California at bakasyon lang ang totoong sadya ni Megan sa pagbalik nito ng Pilipinas. Nang malaman nito ang nangyari sa kanya mula sa common friend nila, nagpa siya itong puntahan siya. Nakat na rin daw ang number nito nang umalis ito ng bansa, kaya hindi niya ito makontak. Wala sa hinagap ni Rander na tatawanan na lang niya ang nangyari noon sa pagitan nilang dalawa. Siguro nga ay ganoon ang reason kapag pinairal ang pagtanggap at pagpapatawad sa isang pangyayari at sa isang taong nagdulot ng pighati sa atin. Inisip din niya na kaya siguro nangyari ang aksidente ay para makilala niya si Camila. Tama si Tita Benny, Rander. Timing is everything. Mabuti na lang hindi na ako ang mahal mo nang sabihin ko sa iyo ang lahat. Maluwag mong tinanggap ang lahat nang hindi ka nasasaktan. Mukhang hindi naman niya ako mahal, Megan. Hindi niya nararamdaman ang mga simple kong pagpaparamdam. Hindi niya rin pinapansin kapag sinasadya ko siyang yakapin kapag nag-e-exercise kami. Manhid yata si Camila. Saad niya kasabay ng buntong hininga. Mahal ka niya. Sigurado ako ron. Nakikita ko ang pagsiselo sa mga mata niya sa tuwing magkasama tayo. Gusto mo bang galingan ko pa ang pag-arte para malaman mong totoong sinasabi ko? Napapahaba na nga bakasyon ko eh. So, gagawin ko na lang kapaki-pakinabang para tulungan ka sa love life mo. Sapat na ang 2 linggo mong pananatili rito, Megan. Umalis ka na. Baka hinihintay ka na ng asawa mo. Ipagtatapat ko rin kay Camila ang nararamdaman ko kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman. Ang mahalaga, alam niya na gusto ko siya. Wala rin siyang dapat ipag-alala kay Mami. Ako ang masusunod kung sinong mamahalin ko. Ganyan dapat. Ganyan ang Rander na kilala ko. So, kailan mo ipagtatapat ang nararamdaman mo kay Camila? Sa makalawa ng gabi. Tulungan mo akong iset up ang garden para sa pagtatapat ko kay Camila. Sure, ako ang bahala. Gagawin kong memorable ang pagtatapat mo. Excited na sabi ni Megan. Sa 2 araw na nakalipas, naging abala si Megan at Rander sa pagpaplano at paghahanda para sa secret proposal ng binata kay Camila. Pinaganda ni Megan ang garden sa tulong ng mga designer nitong kaibigan. Nagtaka naman si Manang Karel nang sabihin ni Rander na magluto ang mga ito ng maraming pagkain. Nakahanda ng lahat, pero hindi pa rin nakikita ni Rander si Camila. Para saan ang lahat ng to, Rander? Tanong ni Benny nang lapitan nito si Rander. May plano ka bang yayaan mo pakasal si Megan? Akala ko ba nagkaayos na kayong dalawa? My God, Rander, may asawa na si Megan. Hindi na kayo pwede sa isa't isa, anak. Ma'am, hindi to para kay Megan. Para kanino? Kay Camila ba?
Tumingin si Rander sa mami niya. Paano mo nalaman na para kay Camila to? Ganun na ba kahalata na gusto ko siya? Pumaskil naman ng kalungkutan sa mukha ni Benny. I'm sorry kung pinangunahan kita, Rander. What do you mean, Mom? May ginawa ka ba na hindi ko alam? Alam kong babalik si Megan sa Pilipinas nang makausap ko ang mami niya. We're still in touch kahit naghiwalay na kayong dalawa. Bago dumating si Megan, kinausap ko si Camila. Napapansin ko kasi ang pagiging malapit niyong dalawa. Ayokong mangyari ulit sa iyo ang kabiguan na naranasan mo dahil sa pagmamahal mo kay Megan. Kaya, sinabi mo bang layuan niya ako? O binigyan mo siya ng pera para lumayo sa akin? Mom, bakit mo ginawa yun? Bakit ngayon pa na magtatapat na ako sa kanya na mahal ko siya? Wala naman akong pakialam kahit katulong lang siya. Ang mahalaga, mahal ko siya. Putol ni Rander sa sinasabi ni Benny. Umangat ang isang kilay ni Benny. Ang OA mo, Rander. Nahawa ka na ba kay Camila sa pagka-overacting? Hindi ako katulad ng mga nanay sa mga drama. Hindi ako kontrabida sa buhay ng anak ko. Gusto ko lang subukan si Camila kung may gusto rin siya sa'yo. I like her for you. Pero kung hindi ka niya mahal, I respect her decision. Then, what did you discover? Did she fall for me too? Umaasang tanong ni Rander. Hindi ko kayang basahin ang nararamdaman niya. Kaya aabangan ko na lang ang sagot niya sa proposal mo ngayon. Be ready kung ano man ang maging sagot niya. Narito lang ako para alalayan ka, anak. Ang akin lang, bantayan mo ang puso at emosyon mo, son. Unti-unti ka nang bumabalik sa dati at ayoko nang mangyari ang dati mong paghihirap dahil sa pag-ibig. Thank you, Mom. I promise na hindi ko nagagawin ng dati. Pero kailangan ko talaga ngayon ng suporta. Sagot na lang ni Rander. Mukha lang siyang kalmado, pero ang totoo kinakabahan talaga siya. Sorpresa ang ginawa niyang pagtatapat kay Camila, at sana maganda ang kalalabasan ng sorpresa niyang ito. Sumang-ayon naman ang kanyang ina. Pagsapit ng gabi, nakahanda na ang lahat sa gagawing sorpresa ni Rander para kay Camila. Pero hindi niya pa rin nakikita ang dalaga. Mom, magtapat ka sa akin. Pinalayas mo si Camila, no? Tutol ka talaga sa pagmamahal ko sa kanya. Panga-ako sa ni Rander sa mami niya na nakatayo sa tabi niya. Hinampas naman ni Benny ang braso ni Rander. Sira ulo kang bata ka. Pinagbintangan mo pa ako. Bakit ko naman siya palalayasin? Di ba sabi ko nga sa'yo, gusto ko siya for you? At hindi ako matapobreng ina. Ano ka ba naman? Bakit wala siya rito sa bahay? Nung isang araw ko pa siyang hindi nakikita na gumagala dito sa bahay. Ano nangyari sa kanya? May sakit na naman ba siya? Teka, baka may inutos lang si Manang Karel sa kanya. Sandali, tatawagin ko. Manang Karel, lumapit ka muna rito sandali. Tawag ni Benny sa matanda na abala sa ginagawa sa mesa. Kaagad naman tumalima si Manang Karel. Bakit po, ma'am? Nasaan si Camila? Bakit hindi ko siya nakikita mula nang bumalik ako from business trip? Tanong ni Benny. Ay, si Camila po ba, ma'am? Pasensya na kung hindi ko nasabi sa inyo. Naging abala kasi ako sa kusina kanina. Kahapon naman po maraming inutos si Sir at Ma'am Megan kaya nawala na rin sa isip ko na sabihin sa inyo. Anong hindi mo nasabi sa akin, Manang Karel? Umalis na po si Camila kahapon na madaling araw, ma'am. Hindi na po siya nakapagpaalam sa iyo dahil wala ka rito sa bahay. Pinasasabi na lang niya sa akin na umalis na siya. Yung huling sahod niya sa akin na lang daw po ninyo ibigay. Pero nalimutan ko naman pong sabihin sa iyo. Pasensya na at nag-uulanin na ang matanda. Umalis si Camila? Saan siya nagpunta, Manang? Malakas na tanong ni Rander. Kinuha naman ni Manang Karel ang cellphone nito. May hinanap ito roon bago ipakita kay Rander. Pinadala to sa akin ni Camila kaninang umaga. Nakakatuwa ang batang yun dahil natupad na niya ang pangarap niya. Nakasakay na siya ng barko, Sir Rander. Kaya sobrang nagmamadali siya nung umalis dahil baka raw maiwan siya ng barko. Nanlumo si Rander habang nakatingin sa nakangiting larawan ni Camila sa cellphone ni Manang Karel. Background nito ang isang malaking cruise ship. Marahan namang tinapik ni Benny ang balikat ni Rander. Just wait, Rander. If she's destined to be with you, she will. Payo nito sa anak. Ma'am, okay lang ba si Sir Rander? Nangutang ba si Camila sa kanya? Naku, ang batang yun talaga. Kaya pala tinatanggihan niya ang binibigay kong pera dahil may pera naman daw siya. Hindi niya sinabi na nangutang pala siya kay Sir Rander. Nakakahiya tuloy kay Sir.
Teka nga at tatawagan ko ang batang yun. Yung huling sahod niya ibabayad ko na lang kay sir. Mabilis na pinindot ni Manang Karel ang numero ni Camila. Sumagot naman ito sa kabilang linya. Camila, bakit ka nangutang kay... Abat, video call pala ang gusto mo. Ilang sandali pa nang marinig ni Rander ang boses ni Camila mula sa cellphone ni Manang Karel. Manang, malapit nang mawala ang signal ko. Tingnan mo to, ang lakas ng hangin dito. Grabe, ang laki ng barko. Masayang sabi ni Camila. Ikaw na bata ka. Bakit kay si Rander ka pa na... Naputo lang sasabihin ni Manang Karel nang biglang kinuha ni Rander ang cellphone sa kamay nito. Hello Manang, bakit nawala ang mukha mo? Ayusin mo ang kamera mo. Saad ni Camila sa kabilang linya. Iniharap ni Rander ang kamera ng cellphone sa mukha niya. Oh my God, sir, bakit hawak mo ang cellphone ni Manang Karel? Nasaan siya? Hindi ko kasi narinig ang sinasabi niya kanina. Nariyan pa ba siya? Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam, Camila? Seryosong tanong ni Rander. Sir, nakikita mo ba yan? Binaling ni Rander ang kamera sa magandang ayos ng garden bago muling itapat sa kanya. Nag-effort ako para sa araw na to dahil gusto kong sabihin sa iyo ang nararamdaman ko. Ngumiti si Camila. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin ang nararamdaman mo, sir. Alam kong mahal mo pa rin si Megan. Camila, hindi si Megan ang tinutukoy ko. Ikaw ang tinutukoy ko. Mahal kita, Camila, at para sa iyong magandang ayos ng garden na to. Shopee ka, sir. Pakiulit nga. Hello. Hello, Camila. Nataranta si Rander nang magputol-putol ang koneksyon ni Camila. Hello, sir. Nawawala na ang signal ko. Nasa gitna na kasi kami ng karagatan. Ano nga ulit ang sinasabi mo, sir? Mahal kita, Camila. Sigaw niya sa pagbabaka sakaling marinig siya nito. Nagulat ang mga taong nakarinig sa sinabi ni Rander. Pero nakita naman niyang natigilan si Camila sa kabilang linya. Napangiti si Rander dahil alam niyang malinaw na narinig ni Camila ang sinabi niya. Mahal kita, Camila. Muli niyang sabi sa malumanay at masuyo ng tono. Nakita ni Rander ang pagpatak ng luha ni Camila. Pinunasan nito yon, kaya nagulo ang anggulo ng kamera. Pero bumalik din yun sa ayos. Bakit ngayon ko lang yan narinig kung kailang nakaalis na ang barko, sir? Muling nawala ang signal ni Camila. Hello, Camila. Andyan ka pa ba? Tanong ni Rander. Inalog-alog pa niya ang cellphone ni Manang Karel kahit wala sa signal niyang problema. Bumalik naman ang signal ni Camila at narinig niya ang sinasabi nito kahit putol-putol. Sir, may iniwan ako sa ilalim ng kama mo. Nawala ulit ang signal nito bago muling bumalik. Mahal din kita. Hintayin mo ako. 3 taon lang, sir. Please, hintayin mo ako. Saad ni Camila bago tuluyang nawala ang signal nito. Kahit naghihinayang si Rander sa ginawa niyang setup, masaya pa rin siya dahil nalaman niyang mahal din siya ni Camila. Pinakain na lamang niya sa mga kasama sa bahay ang inihandang pagkain para sana sa mahal niya. Babawi na lamang siya pagbalik nito. Mabilis lang ang 3 years, Camila. Hihintayin kita. Sa paglipas ng 3 taon, bumalik sa normal ang lakas ng mga binti ni Rander. Tinulungan niya rin ang kanyang mommy sa pamamahala ng kanilang mga real estate property. 1 taon na siyang namamayagpag bilang business tycoon. Kahit abala sa trabaho, hindi pa rin nakaligtaan ni Rander ang araw na yon. Ang araw ng pagdaong ng MV Grand Avila sa Pilipinas, ang cruise ship na sinasakyan ni Camila. Habang naghihintay sa loob ng sasakyan, muling kinuha ni Rander ang iniwang sulat ni Camila sa silid niya. Napangiti naman siya nang makita ang smile before you open sa labas ng sulat. Binuksan niya yon at muling binasa. Dear Rander, magandang umaga sa'yo. Sana nasa mabuti kang kondisyon kapag binasa mo ang sulat ko. Siguro nasa kabilang planeta na ako bago mo ito makita. O baka hindi mo rin ito makita. Sayang ang tinta ng ballpen ko kapag hindi mo ito nabasa. Pero okay lang. Mahal naman kita eh. Kung maririnig ko lang mula sa iyo ang salitang mahal kita, Camila, bago ako sumakay ng barko, baka hindi ako tumuloy sa pagsakay. Pangarap ko to, pero handa akong talikuran ng pangarap na to para sa isa ko pang pangarap. At yun ay walang iba kundi ikaw, Sir Rander. Kinilig ako, shit. Kapag na-miss mo ako, tawagan mo lang ako. Ilalagay ko rito ang number ko.
Isang tawag mo lang, babalik ako para sa'yo. Basta may salitang mahal kita, Camila. Hanggang dito na lang ang sulat ko. Nagmamahal at lagi kang mamahalin. Camila Santos. Hindi pa rin nawawala ang ngiti ni Rander hanggang matapos niyang basahin ang sulat ni Camila. Hindi lang isang tawag ang ginagawa niya kapag may pagkakataon sila ni Camila. Tinatawagan niya ito sa tuwing dumadaong ang barko sa iba't ibang bansa. 3 taon silang long-distance relationship. At ngayon ay matutuldukan na yon. Pwede namang magbakasyon si Camila sa Pilipinas sa loob ng 3 years contract nito. Ngunit mas pinili ng dalaga ang tuloy-tuloy na trabaho. Pwede ring sabihin ni Rander na mag-resign ito sa barko. Pero hindi yun ginawa ni Rander dahil nais niyang matupad ni Camila ang pangarap nito na magtrabaho sa barko at makapaglayag ng libre sa buong mundo. At ngayon na natupad na yun ni Camila, ang pangarap naman nilang magkasama ang tutuparin nila. Sir, narito na po ang barkong hinihintay natin. Imporma ng driver ni Rander. Itinago ni Rander ang sulat sa loob ng kanyang suit. Lumabas siya ng kotse habang nakatanaw sa paparating na barko. Nang tumunog ang hudyat ng barko para sa pagdaong nito, kinuha ni Rander ang binocular sa loob ng kotse. Sinilip niya ang barko mula roon. Gumuhit ang masayang ngiti ni Rander nang makitang kumakaway si Camila. Pero mali ang direksyong kinakawayan nito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Camila. Rander, I'm here. Nakikita mo ba ako? Excited nitong sabi pagsagot sa tawag niya. Yes, nakikita kita. Pero mali ang direksyong kinakawayan mo. Nasa kabilang banda ako. Nakangiti niyang sabi. Pumihit naman sa kabilang direksyon si Camila at muling kumaway. Pero mali pa rin ang direksyong kinakawayan nito. Tama na ba? Hindi kasi kita makita eh. Malayo pa kasi ang barko sa pantalan. Okay lang. Magkikita naman tayo mamaya. Narito lang ako, tihintayin ng pagbaba mo. I love you. I love you too, Rander. I can't wait to be with you again. Babay na muna ah. See you later. Matyagang naghintay si Rander hanggang sa dumaong ang barko. Matyaga rin siyang naghintay hanggang masilayan si Camila sa kumpol ng mga crew at pasahero. Hinanap siya ni Camila sa mga taong naghihintay roon. Kaya sinalubong na lang niya ito. Camila! Nakangiting tawag niya rito. Bumaling sa kanya si Camila. Humiti ito kahit nangingilid ang luha sa mga mata. Malaki ang pinagbago ni Camila. Ang simpleng kasambahay na nakilala niya ay isa na ngayong Diyosa ng kagandahan. Hindi maikakaila ang ganda ni Camila sa mga taong sumusunod ang tingin sa dalaga. Halata ang paghanga sa mga mata ng mga ito, babae man o lalaki. Rander! Patakbo itong lumapit sa kanya. Binuka naman niya ang 2 bisig para salubungin ito ng yakap. You're finally here, my Camila. My world. Namiss kita. Thank you for waiting, my Rander. My universe. Namiss din kita. Masaya akong makita na nakakalakad ka na ng normal. Ayaw nang matapos ni Rander ang sandaling yon. Pero kailangan niyang putulin para sa hinanda niyang sorpresa kay Camila. Maingat niya itong inilayo sa kanya. May sorpresa ako sa'yo, baby. Talaga? Ano yon? Nagagalak na tanong ni Camila. Are we going there, Camila? Let's go. Magkahawak kamay na naglakad si Rander at Camila pabalik sa kotse ng binata. Kaagad silang umalis para puntahan ng sorpresang inihanda ni Rander para sa dalaga. Nagulat si Camila nang tumigil ng sasakyan sa tapat ng simbahan. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Camila na may magkahalong excitement at kaba. Gusto kong makasama ka habang buhay, Camila. Please marry me. Nagsusumamong sabi ni Rander. Okay lang bang ganito ang suot ko? Amoy biyahe pa ako, mahal. Naluluhang tanong ni Camila. Nakadress lamang siya ng simple at naka-running shoes na puti. Nag-retouch naman siya kanina at nag-toothbrush bago lumabas ng barko. Kaya fresh pa rin ang itsura niya at hininga. Kahit ano pa ang damit na suot mo, you're still beautiful, mahal ko. Kung ganun pala, halika na. Magpakasal na tayo, mahal. Masayang ngumiti si Rander at ginawaran ng halik sa noo si Camila bago ito inalalayang bumaba ng sasakyan. Akala ni Camila ay simpleng kasal lang yon dahil biglaan. Pero hindi niya inaasahan na pinaghandaan pala ni Rander ang kanilang kasal. Maraming tao ang dumalo at karamihan ay hindi niya kilala. Siguro ay mga business partners yun ni Rander. Nakita rin ni Camila si Megan kasama ang asawa at isa nitong anak na lalaki.
Naluluha naman ang mommy ni Rander katabi si Manang Karel at iba pa nilang kasambahay. Naantig ang puso ni Camila nang makita niyang kompleto ang pamilya ng nanay at tatay niya, kasama ng mga ito mga kapatid niya. I contacted your family, mahal. Alam kong magiging masaya ka kapag naging bahagi sila ng pag-iisang dibdib natin. Bulong ni Rander sa kanya habang sabay silang naglalakad patungo sa altar. Salamat, mahal. Sobrang saya ko. Akala ko hindi na mangyayari to sa buhay ko. Akala ko mabubuhay na lang ako mag-isa. I love you, my husband. Umiiyak ng sagot ni Camila. I love you too, my wife. Hindi ka na mag-iisa. Hindi na tayo malulungkot. Dahil palagi na tayong magkasama mula ngayon. At sa susunod, kasama na natin ang mga magiging anak natin. Nangyari ang wedding proposal at kasalan sa araw mismo ng pagdating ni Camila sa Pilipinas. Pagkatapos ng kasal, ay tuloy na agad sila sa inihandang honeymoon ni Rander. Hindi na rin pumayag si Rander na muling sumakay ng barko si Camila. Naging mabuting may bahay si Camila ni Rander at makalipas ng 1 taon ay nagbunga ang pagmamahala nila. Biniyayaan sila ng isang anak na lalaki na kamukhang kamukha ni Rander. Kaya naman proud na proud si Rander at tuwang-tuwa rin ang ina nito na isa ng ganap na lola. Everything happens for a reason. Yun ang napagtanto ni Rander sa mga nangyari sa buhay niya. After the pain and anger, natagpuan niya ang blessing at tunay na kaligayahan at pagmamahal sa pamamagitan ni Camila, na dati ay kasambahay niya na kinaiinisan, pero ngayon ay ilaw na ng kanilang tahanan. At the lowest point of his life, saka dumating ang pinakamamahal niyang asawa na nagbigay ng panibagong lakas sa kanya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.